Nadagdagan ang kasong cyber libel ng showbiz columnist at vlogger na si Christopher Min. Ito ay matapos magsampa ng reklamo ang mag-asawang Sharon Cuneta at dating senador Kiko Pangilinan. Ayon sa ibinanderang Instagram post ng entertainment reporter na si Nelson Canas, kahapon lamang May 10 nang dumulog ang mag-asawa sa Makati City Prosecutor's Office na tila may dala itong panggigigil sa kanilang mga muka tungo sa opisina ng nasabing Justice Department ng lungsod. Ang rason, ayon sa update ng reporter, ay dahil sa mga ibinabalitang walang basihan at malisyosong payag tungkol sa kanilang personal na buhay at pamilya, lalong-lalo na ang kanilang pagsasamahan ng mag-asawang Kiko at Ate Shawe na parabang pilit na pinag-aaway ang mag-asawa sa walang kadahilanan. Ayon sa caption sa post ni Nelson, kalakip ang litrato ni Sharon at Kiko na nakataas ang kanang kamay. Former Senator Francis Kiko Pangilinan and his wife, actress Sharon Cuneta, filed cyber libel charges before the Makati City Prosecutor's Office against showbiz columnist and host Christopher Min for broadcasting baseless and malicious statements regarding their personal and family affairs. Dito nga makikita kung gaano kaseryoso ang mag-asawang Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta sa kanilang pagsampa ng kaso sa naturang showbiz columnist at vlogger na si Christopher Min. At ang mas malupit pa raw dito ay pati lahat ng mga anak ni Sharon kay Kiko Pangilinan at maging sa dating asawa nitong si Gabby Concepcion ay damay na rin sa mga ginagawang pangingialam di mano ni Manay Christopher Min. Ayon kasi sa mag-asawa, below the belt na raw ang mga ginagawa ni Christy sa kanila at pati pribadong mga galaw nila ay pinuputakte pa rin daw nito sa kanya na vlog na Showbiz Now na. At kumakailang din na magsampa ng kaso ang award-winning actress na si Bea Alonzo laban kay Christopher Min, pati na rin sa Showbiz Insider na si Ogie Diaz at ang kanilang co-host sa kanilang showbiz programs. Kabilang din sa idinimanda ay ang hindi pinangalanang netizens na nagsasabing kilala niya si Bea ng personal. Dumulog ang kapuso actress sa Quezon City Prosecutor's Office kung saan kabilang sa mga inireklamo niya ay ang ulat na umano'y hindi siya nagbabayad ng kanyang buwis. Bukod dyan, maraming naglabasan din ng mga reports patungkol kina Bea at dating partner na si Dominic Roque matapos kumpirmahin ang kanilang pag-iwalay noong Pebrero. Sa news program na 24 Oras noong May 2, sinabi ng legal counsel na Bea na si Attorney Joey Garcia na ang pag-aain ng mga reklamo ng aktres ay paraan upang igiit ang kanyang mga karapatan. Labis din daw nasaktan ng aktres sa walang tigil na paninirampuri laban sa kanya. Sambit ng lawyer, she has been in the industry for more than 20 years and yes, she was greatly devastated. She was affected by all these defamatory statements thrown against her. She asserted her right to proceed with filing these criminal cases against the individuals responsible for making all of these damaging statements against her. Unang nag-react sa pagdemanda ni Bea si Ogie Diaz na kung saan ay humingi muna siya ng pamanhin sa mga kaibigang reporters na hihingan siya ng kanyang panig. Ayon sa kanya, ayaw muna niya magsalita hanggat hindi pa natatanggap ang sampuena. Sumagot naman si Nanay Christy at sinabi niya na hindi pa rin niya natatanggap ang sampuena kaya wala pa siyang alam kung ano ang nilalaman nito. Pero sa kanyang recent vlog nito lamang araw ng May 10, Biyernes, ay sinambit ni Manay Christopher Min na hindi niya ito tatalikuran ang mga isinampang kaso laban sa kanya. Sa kabila ng hindi niya isinambit ang mga personalidad na nagkaso sa kanya. Pero obvious naman na sina Kiko Pangilinan, Sharon Cuneta at Bea Alonzo ang kanyang pinapatamaan dito. Dagdag pa niya na kailanman ay hindi siya umatras sa lahat ng laban na kanyang manakarap noon pa man. Ngayon pa raw na hindi ito matatambasan noon sa kanyang mga hinarap na kaso laban sa kanya ng ilang mga kilalang celebrities. Pero lahat daw ng mga iyon ay na-dismiss lamang dahil walang mga nakitang mali sa kanyang mga ginagawa. Dahil parte lamang ito ng kanyang trabaho bilang kolumnista sa showbiz. Hinding-hindi niya raw tatantanan ang mga ito kahit ano pa man ang mangyayari. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.